Pagkatapos nga po mga idol ng Olympics, may ilang mga players nga dito ang nag-stand out at nabigyan ng kontrata sa NBA kagaya na lamang nina JT Thor ng Cleveland Cavaliers at si Guerschon Yabusele ng Philadelphia 76ers. At sa pag-usad ng mga araw, inaasahang marami pang manlalaro ang magkakaroon ng malaking oportunidad. At isa dyan ang gwardya ng Serbia at ang mismong best friend ni Nikola Jokic na si Vasilij Micic na balak nga pong kunin ng Denver Nuggets mula sa Charlotte Hornets. Ayon nga po sa ibinulgar na balita ni Mark Stein, mismong si Jokic na nga po ang personal na nagre-recruit dito para sumali siya sa Nuggets. Ang kaso dahil meron para naman nga itong kasalukuyang kontrata sa Hornets na nagkakahalaga ng $7.7 million, kailangan nga po nilang magsakripisyo ng ilan sa kanilang mga trade assets upang makuha lamang ito. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, si Micic nga po ay nag-average sa NBA ng 10 points per game at 6.2 assists. Bago rin naman siya pumasok sa liga, pinarangalan nga ito bilang EuroLeague MVP at nanalo pa ng dalawang magkasunod na kampyonato taong 2021 at 2022. Samantala, napakadali nga pong kumalat sa social media ang balita kahapon na isa si Lonnie Walker IV sa mga free agent na magwa-workout sa Sacramento Kings upang magkaroon ng tsansang makakuha ng pwesto. Dahil nga sa dami ng mga malalaro na sasali sa Kings, wala nga pong kasiguraduhan kung makakakuha siya ng kontrata. Kaya kung sakaling hindi matanggap si Lonnie Walker sa Kings, suggest nga ng mga analyst at fans maaari nga po siyang bumalik sa Lakers para tulungan sina LeBron at Anthony Davis, syempre na makakuha ng kampeonato. Subalit para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, as of now, meron na nga pong 15-man lineup ang Lakers. Ibig sabihin, puno na ang kanilang team, kaya kapag gustuhin nga ng Lakers na kunin si Walker, kailangan nga po nilang magtanggal ng isang player sa kanilang lineup, either sa trade o di kaya sa waive. At ang pinakamalapit na pwede nilang matanggal dito ay si Cam Reddish, na bukod sa wala itong masyadong nagiging impact, mababa lang naman nga po ang kanyang kontrata, kaya matitiis nga nila ang pagkawala nito sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, makalipas ang ilang taong paghihintay ni Guerschon Yabusele, magkakaroon nga ito ng pangalawang pagkakataong makapaglarong muli sa NBA matapos siyang pumirma ng kontrata sa Philadelphia. Garantisado nga ang kanyang kontrata, kaya hindi nga basta-bastang tatanggalin ito. At kung titignan natin ang kasalukuyang lineup ng 76ers, mabibigyan nga siya dito ng sapat na playing minutes since kailangan nga po nila ng isang undersized wingman. Kaya heto na nga po mga idol ang pagkakataon ni Yabusele na dakdakan muli si LeBron. Yes mga idol, ayon nga po sa naging pahayag nito, gusto nga po niyang mabawian si LeBron sa ginawa ng USA sa France sa pagdagdak sa kanya sa pangalawang beses na pagkakataon. And this time, nasa NBA na nga silang dalawa. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.